Kahit gaano kalakas si Kaur, wala siyang nagawa nang sabay-sabay siyang harapin ng mga halimaw na sina Ghislaine, Belinda, at Jillian. Paminsan-minsan, si Alfoy naman ay nagkakas ng mga spell na pampalakas para sa kanilang lahat sa gitna ng kaguluhan. Arg! Tama na! Kung titigil kayo, palalayain ko kayo. Sandali lang, Ag. Ngunit kahit anong sigaw niya, wala ring nakinig. Walang gustong palampasin ang pagkakataong ito. Matapos pa ulit-ulit na masaktan at maapak-apakan, nawala ng malay si Kaur at kinaladkad palayo. Si Pyote, na inutusan para gamutin siya, tumanggi hanggang sa huli. Karamihan sa mga duwende, na karaniwang parang walang pakialam sa lahat, ay nanood lamang, malamig ang mga mata na tila wala talagang malasakit. Pero may ilan na huminto sa ginagawa at pinanood ang gulo, bago nagsigawan at nagpalakpakan. Oy, parang masaya dito ah. Hehe, mukhang marunong din silang mag-enjoy. Kami rin, magaling sa mga ganyan. Yan ba ang amo? Medyo gwapo rin ah, pero parang masungit. May dating din naman yun, romantic sa ibang paraan. Naghalakhakan sila at nagbulungan, lalo pang pinasama ang kanilang kalokohan. Yung mga simpleng sumusuka dahil sa alak o nagyuyosi ng tabako pa nga ang mas katanggap-tanggap kumpara sa iba. Isang lalaking elf pa ang nagbigay ng malaswang ngiti kay Belinda, kasabay ng kagat-labing pilit na nagpapaseksi. Halos katawa-tawa ang sobrang pagkaeksaherado ng kilos niya. Isa pang ang elf ang tumitig kay Alfoy habang pinapahid ang dila sa labi. Si Alfoy naman, inosente at walang kamuwang-muwang, tumitig lang pabalik na parabang nagtataka kung anong ibig sabihin noon. Hindi na nakatiis si Ghislaine. Lumapit siya at sumigaw, "Pakinggan niyo ako." Sa isang iglap, tumigil ang lahat at nakatuon ang mga mata sa kanya. Medyo nag-alinlangan muna siya bago nagtanong, "Mayroon ba sa inyo na marunong gumamit ng mga espiritu?" Nagkatinginan ng mga elf, sandaling natahimik, bago biglang nagtawanan na parabang yon ang pinaka-nakakatawang biro na narinig nila. Espiritu, kakainin ba yon? Narinig namin na kaya raw ng mga ninuno namin, pero kami? Wala kaming alam dyan. Spirit tamer slaves. Ang cheesy naman. Wala kaming alam sa espiritu, pero stamina? Ay, doon kami panalo. Hagalpakan ng tawa at mga malaswang biro ang umalingaw-ngaw. Halos walang makapagmura o makagalit dahil sa sobrang kababawan ng eksena. Napahawak na lang si Ghislaine sa noo, nang gigigil sa inis. Ano ba to? Ganito na ba talaga ang mga elf? Anong klaseng basura ang ibinente sa akin ng trader na yun? Sa tabi niya, napailing si Claude na may awa ang tingin. My lord, wala silang silbi. Ibenta nyo na lang ulit sila. Hindi sila pwedeng gawing manggagawa o sundalo, at masyadong mahal para masaktan o patayin. Sayang lang pera, sumang-ayon si Belinda. Sa pagkakataong ito, mukhang malaki talaga ang pagkakamali natin. Ang layo nila sa mga elf na nababasa natin sa mga kwento. Maging si Ghislaine ay natahimik. Hindi niya inasahan na ganito kabagsak ang kalagayan ng mga nilalang na ito. Napatingala siya sa langit at bumantong hininga ng malalim. Buwisit, ang mga elf na nakilala ko sa nakaraang buhay ay hindi ganito. Noon, ang mga elf ay marangal, kaakit-akit, kaibigan ng mga espiritu at tagapagtanggol ng kalikasan. Mga mandirigmang kapanalig ng tao laban sa mga sakunang dumadagundong sa buong kontinente. Alam kong baka nagbago sila dahil sa matagal na pagkaalipin, pero hindi ko inasahan na ganito kalala. Ang kondisyon nila ay hindi lang masama, katastropiko. Niloko ba talaga ako ng trader na yun? Kaya ba siya biglang naglaho? Lakas ng loob niyang isahan ang King of Mercenaries, dapat bang habulin ko siya ngayon at patayin? Pagdating ng mga bagong solta, sina Galberak at ang mga duwende, na nanunood ng eksena, nagtawanan sila ng malakas. Pahaha, akala ng mahal naming lord, alam niya ang lahat pagdating sa elf slaves. Maski henyo may butas din. Nanlilisik ang mata ni Ghislaine at kumuyam ang kamao, kaya dali-daling nagtaas ng kamay si Galberak. Hindi. Ano kasi, karamihan ng elf slaves, ganyan talaga. Ano, partikular na yung matatanda. Kapag ilang siglo na silang nasa piling ng tao, wala na silang ginagawa kundi magwalang hiya. Lubusan na silang nadumihan ng impluwensya ng tao. Ang mga bata, yung masunurin at inosente, hindi binibenta ng mga maharlika yon. Ang napupunta lang sa merkado ay yung mga problemado na talaga. Tama nga naman. Ang mga duwende,
kahit maging alipin, nananatiling may saysay dahil sa kanilang kasanayan. Pero ang mga elf, kapag nahiwalay sa gubat, ang natitira lang sa kanila ay ang kanilang anyo. Matagal ang buhay nila kaya mabagal din magparami, at sobrang taas ng presyo kaya walang naglalakas loob na saktan sila. Ang mga natitira sa merkado ay yung sirang-sira na ang kalooban. Buwisit, wala pala akong alam. Hindi ko man lang sinuri dahil hindi naman ako interesado noon. So, hindi pala ako niloko ng trader? Napakabihira ng elf slaves, at sobrang mahal kaya bihirang may transaksyon. Kadalasan pa, tinatago ng mga maharlika na parang alahas. Pero kahit na naintindihan niya na, hindi pwedeng manatiling ganito ang kaguluhan. Fine, stick to the plan. Subukan kong kausapin sila ng maayos at makuha ang kooperasyon nila. Huminga siya ng malalim bago muling humarap sa mga elf. Sa tingin ko, medyo nagkalapit-lapit kayo sa biyahe papunta rito. Sino ang kinikilala niyong pinuno o kinatawan? Sabay-sabay silang tumingin sa isang lalaking elf na parang wala ng interes sa buhay. Sa bigat ng mga tingin ng lahat, napabuntong hininga ang lalaki at tamad na lumapit. Nakakamangha ang ganda niya, matangkad, matipuno, at mukhang inukit ng mga Diyos. Saglit na napahinto ang lahat ng tao sa Fenris. At para bang karapatan niya ang ganoong reaksyon, kampante niyang inayos ang buhok at nagsalita. Ako si Aiskan. Siguro ako ang representative, pansamantala. Karaniwan, ang pinakamatanda ang itinatanghal na kinatawan ng mga elf. Mukhang napilitan lang si Aiskan dahil sa edad at presensya. Simula ngayon, ani Ghislaine, malamig ang tono, ikaw ang magiging kinatawan para matiyak na maayos kayong makakapanibago sa estate. Pass. Ano? Ayaw ko. Hassle yan. At sa edad kong to, hindi ko na trabaho yan. Masakit na nga ang mga buto ko. Hindi makapaniwala si Ghislaine sa tugon na punong-puno ng pagkawalang pakialam. Kung hindi lang sa kanyang matulis na tenga, iisipin mong isa siyang matandang tao na bagbog sa buhay. Ngumisi si Aiskan, may halong pangungot siya. Ano? Inaasahan mong mag-behave kami dahil mahal ang halaga namin? Nakakatawa. Para bang nababasa niya ang iniisip ng lahat. Sa dami ng elf slaves na binili ni Ghislaine, halata ang plano, ipagyabang ang kayamanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bihirang alipin. Bata pa siguro ang lord namin, desperado magpasikat. At habang nagsasalita, hindi niya tinatago ang kanyang pangmamaliit. Dahil bata ka at mukhang walang karanasan, bibigyan kita ng payo. Hindi kami basta-basta susunod sa kagustuhan mo. Isang marangal at mapagmataas na lahi kami. Hindi mo ba alam yun bago mo kami binili? Napatingin si Ghislaine sa iba pang elf. Proud and dignified race. Kung ganoon, bakit parang lasing na mga payaso ang nasa harap niya? Pero tuloy lang sa pagsasatsat si Aiskan. Pero sige, mukhang marami kang pera. Basta huwag mo lang akong inisin, magkaintindihan tayo. Kalimutan mo na yang representative nonsense. Nagkuyom ng kamao ang mga kasama ni Ghislaine, isa-isang nanlilimahid ang mukha sa galit. Kahit mataas na uri raw ng alipin, sobra na ang kawalang galang nito. Maging ang kabalyerong muntik ng mamatay dati, biglang lumapit ulit para bumawi. Walang hiya kang alipin. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan sa aming Lord, Ak? Nagsimula itong umubo ng malakas. Halos mabulunan. Ak, pasensya na, bigla kasi akong nagsalita. Lumayas ka, patawad, aking Lord. Habang umaatras ang kabalyero, napatingala ulit si Ghislaine. Bakit ba puro kakaibang tao ang napapalibot sa akin? Hindi kaya ako mismo ang problema? Hindi, normal ako. Oo, normal ako. Napabuntong hininga siya. Hindi pa panahon para sa self-reflection. Kailangan niyang tapusin muna ang usapan. Hindi ko kayo balak tratuhin bilang mga alipin. Kung buong puso kayong makikipagtulungan sa akin sa loob ng 10 taon. Bibigyan ko kayo ng kalayaan. Magtatatag ako ng isang teritoryong para lamang sa mga elf. Kung gugustuhin nyo, gagawa ako ng sariling kagubatan para sa inyo. Pareho ng alok sa mga duwende. Hindi niya balak ubusin lang sila bilang alipin. Darating ang panahon ng kaguluhan kung saan mawawala ang halaga ng status. Lahat ay kailangang magtulungan para mabuhay. Pero ngumisi lang ang mga elf, lalo na si Aiskan. Bata pa talaga, walang alam sa mundo. Sino pa ba ang nakatira sa gubat ngayon? Walang saysay, puro kalokohan ang buhay ng mga ninuno. Wow, napaka-romantic naman ng Lord natin. Nagsasalita tungkol sa paglaya ng mga alipin. Ang dreamy.
Cooperate. Gaano karaming fun ba ang gusto niya? Matanda na kami, masakit na ang buto. Parehong-pareho ng reaksyon ng mga duwende dati. Walang naniniwala, gigil na sina Belinda at Jillian na lumapit. Pero itinigil sila ni Ghislaine. Kakaibang lahi sila, baka matagal na silang bagbog sa buhay. Intindihin na lang natin, hindi ako racist, after all. Tingnan mo, napakabait ko. Pinilit niyang ngumiti at muling nagsalita. Kung maniwala man kayo o hindi, hindi mahalaga. Ang isipin niyo, ito ang reward na ibinibigay ko. Sa tamang panahon, makikita niyo rin. Yes, narinig na namin. Saka mo na ayusin yan. Pili ka na lang ng ibang representative, ayoko. Tumalikod si Aisken, malinaw ang pagtanggi. Hayop ka. Pinilit ni Ghislaine ang sarili na magtimpi, pinanatili ang pilit ng ngiti. Ikaw pa rin ang representative. Para na rin ay respeto ang kultura ng mga elf. Wow, ang kulit mo ha. Sabi na ngang ayoko, tigilan mo na ako. At tigilan mo na rin yung respeto na yan. Umupo si Aisken sa lupa, humiga na parang wala nang balak kumilos. Lalong tumilim ang tingin ni Belinda at Jillian, bumigat ang hangin sa paligid. Ngunit ang mga elf, tawa lang ng tawa. Sasaktan ba nila kami? Mahal kami. Hindi nila kaya. Hindi naman ito ang unang beses na binugbog kami. Nakakapagod na talaga ang mga power struggle na to. Hindi ba pwedeng magkasundo na lang lahat? Sa gitna ng tensyon, muling nagsalita si Ghislaine. Tayo na, dalhin mo ang mga elf sa quarters. Ilagay ang gamit at maghintay doon. Ewan ko, nakakatamad. O mas mabuti pa, ikulong mo na lang ako. Mas madali pa yon. Hihintayin ko na lang mamatay ka bago ako lumaya. Nakangiti pa si Aisken habang nakahiga. Pinilit pa rin ni Ghislaine na ngumiti. Tumayo ka na lang, pakiusap. Ayokong gumamit ng dahas. Isa akong taong mapayapa, pacifist. Hindi ako racist. Hey, medyo matindi ka rin sa matatanda. Walang respeto, pero gusto ko ang prinsipyo mo, Lord. First impression, pasado ka. Siyempre, mabait ako. Dahan-daang tumayo si Aisken, nakangisi pa rin na parabang nang aasar. Pero hindi ako magiging representative. Hassle talaga. Humanap ka ng iba. Pwede bang mag-cooperate ka na lang? Isa talaga akong pacifist, pero parang walang nakakapansin. Ngumiti si Ghislaine, ngunit sa likod ng ngiting yun, unti-unti nang sumisilip ang banta. Ramdam ni Aisken na may kakaiba sa nangyayari kaya't nagsalita siya na may pagkainis. Ha, seryoso, aking Panginoon, imposibleng kausap ka. Ang taas ng tingin mo sa sarili, pero hindi mo rin kami kayang patayin dahil iniisip mong sayang ang perang ginastos. Kung ako ang magiging pinuno at mangguna, anong plano mo? Magpakasaya, dahil doon lang kami magaling. Hindi, maging mga sundalo kayo. Ano, nakatitig ang mga duwende, lalo na si Aisken, na parang hindi makapaniwala. Sundalo, gamit ang halaga nila, kalokohan. Kahit si Aisken, napailing at natawa ng mapait. Ano raw kami? Anong gagawin namin? Magiging mga mandirigmang karangalan ng aking lupain. Napasinghap ang iba, at alam mong mahalaga kami, tapos ito ang gusto mong gawin sa amin? Tahimik lang na ngumiti si Ghislaine, malumanay pa rin ang tono. Eksakto, at dahil ang malusog na katawan ay nagbubunga ng malusog na isip, simula ngayon titigil kayo sa pag-inom at paninigarilyo. Magfo-focus kayo sa pisikal na pagsasanay. Anong pisikal na pagsasanay? Hindi kami papayag. Sumigaw si Aisken at sumang-ayon ng iba pang mga duwende. Buong buhay nila ay puro layaw at aliw. Ang biglaang ideya ng disiplina at pagsasanay ay parang insulto. Aha, kaya pala, sinusubukan mo lang kaming takutin dahil hindi kami nakikipag-cooperate, ano? Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa ganun. Bakit mo pinipilit to? Nakakita ka na bang elf na lumalaban? Wala, ang lahi namin ay ginawa para mag-enjoy lang. Kaya nga magaganda't gwapo kami lahat. Ang dahilan nilang yon ay parang katawa-tawa. Pero nakikita ni Ghislaine na tila naniniwala silang totoo yun. Para kay Ghislaine, walang silbi ang mga nilalang na ginagamit lang ang ganda para magpalayaw, lalo na sa isang lupain na halos walang libangan. May plano na siya kung paano sila gagamitin bilang espesyal na unit militar. Maaaring sanayin ang mga elf. Magaling kayong lumaban kung matututo kayo. Kaya mula ngayon, sasailalim kayo sa pagsasanay. Simula ng panibagong buhay. Ako raw ang magiging pinuno ng kalokohang sundalo-sandaluhan na to. Yan ang gusto ko. Ang buong kooperasyon mo,
Buwisit, Panginoon, wala ka bang naririnig? Ayoko, hindi mo ba gets? Hindi mo ba alam ang pagkakaiba ko sa ibang alipin? Isa akong marangal na elf, hindi ako tulad ng mga tao. Oh, ngumiti si Ghislaine, para bang humahanga pa sa kapal ng mukha ng duwende. Tahimik lang ang mga tauhan niya, walang nakialam. Lahat nagkukunwaring walang nakikita. Hindi alintana ni Aisken na iba na ang hangin sa paligid, kaya't patuloy siyang nagwawala. Bakit ba ganyan lagi ang mga tao? Anong kalokohan tong military training? Hindi kami marunong lumaban. Baliw ka ba? Panibagong simula raw. Kung naging maayos lang ang unang pag-ibig ko, baka may apo na akong kasing edad mo ngayon. Napatawa ng tuyo si Ghislaine. Natawa ka? Sa tingin mo nakakatawa to? Alam mo ba kung ilang amo ang dinaanan ko? 7. Buwisit. May problema ako sa galit. Ako si Aisken ang laging nagwawala. Ang makina ng murang elf. Kilala ko sa lahat ng marangal na lipi. Sa isip ni Ghislaine, hindi ko pa narinig yan. Mamaya, tatanungin ko sina Mariel o Rosaline kung totoo ba yung Aisken the Rageaholic na yan. Nakakatawang bansag para sa isang elf. Kitang-kita niyang namumula ang mukha ni Aisken habang sumisigaw, parang wala nang pakialam sa buhay. Ngunit para kay Ghislaine, malinaw lang ang katotohanan, kung hahayaang magpakalayaw ang mga duwende, parang niloloko lang siya ng mga ngalakal ng alipin. At wala siyang balak magpaloko. Kung tutuusin, ano ba ang elf na nadumihan ng mundo ng tao? Isa lang din silang tao na may mahahabang tainga at habang buhay. Oo, simple lang ang sagot. Tigilan na ang pagtingin sa kanila bilang elf. Tratuin silang tao. Ngumiti siya at mariing nagdeklara. Simula ngayon, tao ka na. Tao na may matulis na tainga. Ano, isa akong marangal na elf. Hindi, tao ka na. At lahat ng elf dito ay tao rin sa paningin ko. Iyan ang tunay na pagkakapantay-pantay. Parang lalong lumayo ang mga tauhan niya, iwas na iwas. Si Aisken, nanlalaki ang mga mata. Anong kabaliwan to? Bakit bigla akong naging tao? Dahil bilang tao, iba ang paraan ng pakikipag-usap. Mas mabilis, mas direkta. Hindi tulad ng mga elf na sobrang bagal kumilos. Walang panahon si Ghislaine na maghintay ng dekada bago magbago ang ugali ng mga ito. Kailangan niya ng agarang resulta. Kaya't may natira lang isang solusyon, mental reprogramming. Itinaas niya ang manggas ng damit. Hindi mo pa yata kilala kung sino ako. Isa akong bantog na manggagamot ng kaharian. Espesyalista ako sa mga kaso ng sobrang galit. Natawa ng malakas si Aisken. Gamot, lunas. Seryoso ka? May milagrosong race eta ka ba? Walang gamot. Gagamit ako ng physical therapy para sa iyo. Ano? Isara mo ang bibig mo. Ayokong makagat mo ang dila mo. Pak. Arg. Tumama ang kamao ni Ghislaine. Pak. Ga. Baliw ka ba? Akala mo matitinag ako dyan? Akala mo di pa ako nabugbog dati? Putang. Patuloy pa rin sa pagmumura si Aisken habang dinadagdagan ng pasa sa katawan. Pero kakaiba ang bagbog ni Ghislaine. Walang nababasag na buto, walang permanenteng pinsala, pero hindi maipaliwanag ang sakit. At hindi siya tumitigil. Habang kumakain ng hapunan na iniaabot ng mga taga-silbi, habang pumipirma ng mga papeles, habang nag-iisip ng paraan para mas maayos ang pagdaloy ng mana sa katawan niya, tuloy-tuloy lang ang bagbog. Sa gilid, nagtatayaan na ang mga mangkukulam at panday kung hanggang saan tatagal si Aisken. Ang Chief Overseer pa'y abala sa pagguhit ng the end of the elf race. Unti-unti, napansin ni Aisken na wala siyang mapupuntahang ligtas. Lahat ng tao sa paligid, tila siraulo rin. Talaga, ibang klase to. Kung magpapatuloy to, mababaliw ako. Hindi na to biro. Nang tuluyang bumigay ang loob niya, napasigaw siya. Enough. Tama na. Susunod na ako. Makikipag-cooperate ako. Huwag na. Pag-usapan na lang natin. Pero patuloy lang ang kamao ni Ghislaine. Hindi na para kay Aisken yun, kundi para sa sariling eksperimento sa mana. Please. Patawad na. Gagawin ko lahat. Susunod ako sa'yo. Sa huli, bumigay rin si Aisken. Sa unang pagkakataon, marangal na elf man siya o hindi, napilitan siyang lumuhad sa harap ng purong dahas. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ni Aisken, hindi tumigil ang kamao ni Ghislaine. Unti-unting lumabo ang kanyang ulirat. Bakit ba ako binubugbog dito? Ang hangganan ng panaginip at realidad ay unti-unting gumuho. Pati sakit ay nagsimulang maglaho.
Sa halip na mangamba, nakaramdam siya ng ginhawa. Ayos ito, hindi na masakit. Dapat lang naman, kahit gaano kagaling ang mananakit, kapag paulit-ulit ka ng binugbog, dapat nawawalan ka na ng malay. Haha, sa huli, ako pa rin ang panalo. Ako ang panalo. Bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, lumitaw ang isang gwapong elfo, nasa katanghaliang gulang. Lolo, siya ang lolo niyang nakikita lamang noon sa mga larawan, matagal nang yumao, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Siguro, sa kanya ko naman ang kagwapuhan ko. Hehe, ngumiti ng banayad ang elfo at kinawayan siyang lumapit. Sandali lang, lolo, papunta na ako. Habang dumudulas ang kanyang ulirat, pakiramdam ni Aisken, oras na lang at mahahawakan na niya ang kamay ng kanyang lolo. Kapag nagawa niya yon, magiging payapa ang lahat. Ngunit biglang may sumulpot sa likod ng kanyang lolo, isang napakalaking asul na punong sumasakop sa buong mundo. Sa wakas, panahon na para maging isa ako sa puno ng mundo. May galak sa dibdib, lumapit siya sa kanyang lolo. Alam niyang malapit na siyang pumanaw at magpahinga sa banal na yakap ng puno ng mundo, pinakakilalang dambana ng mga elfo. Ngunit bago pa man siya makarating, biglang naging pulang-pula ang paligid at nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mundo. Nagulat siya, at may bamulong sa kanyang tainga. Hoy, manatili kang gising. Saan ka pupunta? Kumislap ang liwanag. Uwa, lolo. Nagmulat siya ng mata, ramdam ang tila paghila ng kanyang kaluluwa mula sa katawan. Nawala ang lolo niya, ang puno ng mundo, lahat. Ang natira lang ay ang malupit na realidad ng walang humpay na bagbog. Sigurado siyang mawawala na siya ng malay, ngunit mas lalo pang lumino ang kanyang pandama. Walang takas. Hindi siya makamete, hindi makatulog, puro sakit lang ang natira. Sa puntong yon, napagtanto niyang mas mabuting manatili na lang siyang buhay kaysa makipagtalo. Sa desperasyong mabuhay, namutawi sa kanyang bibig, pati siya nagulat. Papatawarin mo ko, baliw na Panginoon. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga kamao ni Ghislaine. Nang tuluyang hamupa ang mga sigaw ni Aisken at nagkislapan na ang mga bituin sa kalangitan, doon lang siya tumigil. Aba, ang gabi na pala. Sobrang nalibang ako sa pakiramdam. Hindi ko na malayang lumipas ang oras. Ang mga elfo talaga, ay, mga tao pala. Bumagsak si Aisken sa lupa, umiiyak at hikbi ng hikbi. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi siya nawala ng malay. Hindi mamatay, hindi makatulog, kundi magtiis ng walang humpay na sakit, yun ang pinakamatinding parusa para sa isang elfo na likas na mahaba ang buhay. Ay ikaw na ang kinatawan, makikipagtulungan na ako sa mga sundalo, makikipag-cooperate ako. Bakit hindi na lang tayo nag-usap ng maayos, hikbi? Mukhang sobra akong nalibang sa bagong therapy na sinusubukan ko. Pasensya na, napangiwi ang mga elfo sa kanyang sinabi. Ang mabigat nilang pagkakamali buong araw, pwede na sanang palampasin, pero ang amining gumagamit siya ng mga tao bilang eksperimentong panggamot. Lampas na yun sa hangganan. Marami sa kanila ang may karanasan ng suwayin ng mga maharlika at mamuhay ng malaya sa isang panahon. At dahil hindi kayang kontrolin ng mga maharlika, kaya sila ipinagbili. Akala nila, magagawa rin nila yun dito. Ngunit unti-unti silang natuto. Hindi ko dapat kalabanin ang baliw na ito. Delikado talaga siya. Dumampi ang bigat ng tensyon sa lahat ng elfo na dati kampante at malaya. Nang magsimulang kumalma ang sitwasyon, nilingan ni Ghislaine si Aisken at tinanong. Mula ngayon, tao ka na, hindi ba? Bagong simula para sa iyo. Nag-alinlangan si Aisken, bago mariing pumikit at sumagot. Oo, isa na akong tao na may matulis lang na tenga. Kung maaari nga lang, puputulan ko na ito. Itinapon niya pati ang kanyang pagkakakilanlan bilang elfo. Ang mahalaga ay mabuhay. Kung hihilingin ng taong nasa harapan niya na magbago siya ng lahi, gagawin niya yon. At yung problema mo sa galit, dapat ayusin mo yon. Masama yon para sa iyo. Mariin siyang sumagot. Oo, mula ngayong araw, dalubhasa na ako sa pagkontrol ng galit. Wala nang kailangang gamutin pa. Sa ilalim ng paggabay ni Ghislaine, hindi lamang niya natalo ang sakit niya kundi nakalikha rin ng bagong katauhan. Isa siyang tao na may kakayahang ganap na pigilan ang sarili niyang puot. Matapos disiplinahin ang mga elfo, saglit na nagmuni-muni si Ghislaine. Ang pagbuo ng isang bagong unit na hindi pa umiiral sa kanyang lupain ay mangangailangan ng oras. At hindi niya pwedeng ipasabak agad ang mga elfo sa mahigpit na pagsasanay,
lalo na't sobrang mahina ang kanilang pangangatawan. Kailangan munang palakasin ang kanilang resistensya bago niya maisakatuparan ang tunay niyang plano. Sino kaya ang pwedeng magturo sa kanila ng pisikal na pagsasanay? Lahat ay abala, wala akong maisip na angkop. Si Jillian ay abala sa pamamahala at pagsasanay ng mga kabalyero. Si Kaur naman, kapag inatasan, siguradong magtatamad-tamaran at magpapalusot. Kailangan niya ng isang taong masigasig at seryoso. Habang nag-iisip, maingat na nagmungkahi si Jillian. Paano kung si Gordon na lang? Si Gordon? Oo, kung may tiyak man, siya na ang pinakadedikado sa pag-eehersisyo at pagpapalakas ng katawan. Kayang-kaya niyang magturo ng mga batayang pagsasanay. Hindi masamang ideya. Kung may isang bagay na ipinagmamalaki si Gordon, iyon ay ang kanyang disiplina sa katawan. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras sa pag-inom at paglalaro, hindi niya pinalalampas ang kanyang workout. Para kay Gordon, ang pagkawala ng kalamnan ay isa sa pinakamalalang kasalanan sa buhay. Kahit simpleng pagsabay lang ng mga elfo sa kanyang regimen ay tiyak na magpapalakas ng kanilang katawan. Kung hindi man siya makapagbigay ng praktikal na panglaban na katawan, tiyak na maituro niya ang pundasyon. Sige, ipauubaya ko sa kanya. Agad na nagtungo si Ghislaine upang hanapin si Gordon. Ang buong kuta ay abala sa mahigpit na pagsasanay ng mga kabalyero. Para makaligtas sa kamatayan, wala silang ibang opsyon kundi ang magpursige. Kaya sa kanilang mga pahinga, hindi sila nagwawalda sa alak o laro, kundi purong pagpapahinga lang. Ngunit si Gordon, iba. Kahit oras ng pahinga, tuloy pa rin siya sa workout. Hindi sapat ang mga teknik sa mana o pagsasanay sa espada para makuha ang dambuhalang muscle na minimithi niya. Dahil sa kanyang sipag, mabilis niyang nabawi ang nawalang muscle noong nakatutok pa siya sa pag-aaral ng kultibasyon. Para kay Gordon, ang kanyang muscle ay hindi lamang pangarap, kundi ang kanyang karangalan. Wala siya rito. Nagulat si Ghislaine na wala si Gordon sa karaniwang lugar ng kanyang pag-eehersisyo. Naisip niyang baka ito ang unang pagkakataong nagpahinga siya. Kaya nagtungo siya sa tirahan ng mga kabalyero. Panginoong Ghislaine, ano ang sadya ninyo? Sinalubong siya ni Gordon, halatang pagod at tila mas lumiit ang katawan kaysa dati. Pinagmasdan siya ni Ghislaine. Ano ito? Ikaw na nagsabi noon na hindi ka pwedeng lumiban kahit isang araw sa training, pero nandito ka't nagpapahinga. Mas maliit pa nga ang muscle mo. Napapagod ka ba nitong mga araw? Bahagyang natawa si Gordon. Hindi na ako ganoon kadalas nag-eehersisyo. Abala na kasi ako. Abala. At hindi ka na natatakot sa pagkawala ng muscle? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Simula nang matuto akong bumasa at sumulat, nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Nagsusulat na ako. Kapag hindi ako nakapagsulat kahit isang araw, nakakaramdam ako ng literary loss. Nagkibit balikat si Ghislaine. Nagsusulat. Anong sinusulat mo? Isang nobelang pampanitikan. Hango sa mga klasiko, pero may sarili kong malikhaing pagliko. Layunin kong pukawin ang damdamin ng tao, magturo ng mahalagang aral. At ipakita ang mga katotohanan ng buhay. Sa sobrang yabang, hinagod ni Gordon ang makinis niyang ulo, para bang isa siyang alamat na manunulat na bumaba sa lupa. Hindi makapaniwala si Ghislaine. Siya, nagsusulat. Ngunit batay sa kanyang mga binanggit, halatang malalim na ang kanyang pagkahilig sa literatura. Tinuruan ko lang siyang bumasa, pero biglang nagbago ang buong buhay niya. Maging si Jillian, na bihirang magpakita ng reaksyon, ay natigilan. Napansin ito ni Gordon at lalo pang nagyabang. Hindi pa tapos, pero gusto niyo bang basahin, Panginoon? Gusto ko rin marinig ang inyong pamumuna. Napilitan si Ghislaine na tumango. Agad namang may hinugot si Gordon mula sa kanyang singit. Isang maliit na aklat. Bakit ba lagi siyang may inilalabas mula roon? At paano ba kasya lahat ng gamit niya doon? May sarili ba siyang bulsa ng dimensyon sa katawan? Ayaw man niya, tinanggap ni Ghislaine ang aklat. Nang makita ang pamagat, napatigil siya. Ang hindi nakikitang guro ng espada. Matindi ang pamagat. Mas matindi ang nilalaman. Basahin mo. Medyo abala ako ngayon, pero babasahin ko mamaya. Pero mukhang hindi ka pamilyar sa mga guro ng espada. Kapag umabot ka sa antas na yon, hindi na ganoon kahalaga ang pagiging invisible. Nag-init si Gordon. Ano raw? Kung invisible ka, walang makakakita sa'yo. Sobrang lakas nun.
Hindi mahalaga ang invisible kung nadarama pa rin ang presensya mo. Sa antas na yon, hindi na yun bentahe. Medyo, pinutol siya ni Gordon, galit. Hindi lang invisible ang guro ng espada ko, pati presensya niya invisible. Wala siyang anumang bakas, ganap na hindi matutunton. Iyon ang setting. Anong shaky logic ang sinasabi mo? Sige na nga, napaisip si Ghislaine. Kung invisible nga pati presensya, paano siya matutunton? Siguro, gamit ang malawak na mana field, ngunit kailangan ng napakalaking mana, o baka may ibang paraan. Kung totoo ang ganoong nilalang, nakakatakot siyang kalabanin. Hindi niya matanggap na matalo ng ganoon. Ngunit habang pinag-iisipan niya, napailing siya. Ano bang ginagawa ko? Bakit ko pinuproblema ang isang kathang-isip na tauhan? Pero kahit ayaw niyang aminin, may kiliti sa likod ng kanyang isip na baka may matuklasan siyang bago. Babasahin ko ito mamaya. Malay mo, makatuklas ako ng bagong paraan ng paggamit ng mana. Nakakatuwa rin ito. Itinabi niya ang aklat at ngumiti. Sa ngayon, may bago kang tungkulin. Ha? Anong tungkulin? Abala ako sa training at pagsusulat. Kapag lumiban ako, magkakaroon ako ng literary loss. Tagapagsanay ng mga elfo. Kung ayaw mo, maghahanap na lang ako ng iba. Ay, huwag. Ako na. Kumislap ang mga mata ni Gordon at nagngising aso. Matagal na siyang naiinggit kay Jillian sa kanyang posisyon bilang instruktor ng mga kabalyero. Ngayon, pagkakataon na niyang makaposisyon at baka tumaas pa ang kanyang kita. Pero, ang mga elfo, hindi ba sila gumagamit ng mga espiritu? Paano natin sila mapapahirapan sa training? Espiritu? Mga espiritu saan? Wala silang alam. Siguraduhin mong mapiga mo sila. Itinaas pa ni Ghislaine ang kamao bilang babala. Kapag tinamad ka at naakit sa kagandahan nila, alam mo ang mangyayari. Ikaw mismo ang itatapon ko sa espesyal na pagsasanay. Yes, sir. Hindi ninyo ako dapat ikabahala. Hindi nagtagal, nagsama-sama ang mga elfo sa palaruan. Hindi maitago ni Gordon ang kasabikan. Mula ngayon, ako ang instruktor nyo. Ako si Gordon, ang pangalawang pinakamalakas dito sa lupain. Sunod lang sa Panginoon. Sumunod kayo sa akin at hindi kayo mapapahamak. Ngunit ang mga elfo'y puro pighati ang nasa mukha. Nasanay silang mamuhay sa Catamaran at Bisyo, walang interes sa pisikal na pagsasanay. Si Aiskan, na dapat ay manguna sa pagrereklamo, ay tuluyang nawala ng diwa at walang ekspresyon. Hindi ito alintana ni Gordon. Sundan lang ninyo ako, wala akong naririnig. Sagot. Oo, anong klaseng sagot yan? Malakas. Palakasin ang boses. Ganito, ayan. Ganyan ang espiritu na gusto ko. Labis ang kasiyahan ni Gordon. Sa unang pagkakataon, may sumusunod sa kanyang utos. Dahil unang araw pa lang, magaan lang tayo. 100 push-ups lang. Tingnan niyo ako, 1, 2, 3, 4. Ano pang hinihintay niyo? Sundan niyo ako. Ngunit sa 10 push-up pa lang, isa-isa nang bumagsak ang mga elfo. Hindi likas sa kanilang payat na katawan ang ganoong bigat. Nagmura si Gordon. Anong kalokohan to? Ni 100 push-up, hindi kaya? Mga walang silbi. Sige, takbuhan na lang. 100 ikot. Pinilit niyang itayo ang mga elfo at sinabayan sila sa pagtakbo. Pero sa ikalawang ikot pa lang, nagsipagbuwal na muli ang karamihan. Mga inutil. Mas grabe pa ang pinapagawa ni Jillian sa amin. Pahinga saglit, tapos uulitin natin. Natarante si Gordon. Una niyang totoong tungkulin ito, at ayaw niyang mabaigo. Ngunit lalo lang siyang nagmukhang walang alam. Samantala, ang mga elfo'y halos mabaliw. Sa isip nila, bakit parang ang alam lang niya ay ang numerong 100? Hindi na sila makakapayag na magpatuloy pa ito. Habang nakasalampak sa lupa, nagsimulang magtinginan ang mga elfo at dahan-daang nagbubulungan, sabay nilapitan si Gordon, dala ang mapanuksong mga ngiti.